Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Kaunting tulog na lang, Paskong Pasko na po at kumpleto ang ating tandem ngayon dito sa Masayang Tahanan. Palatuntunang hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Ako nga ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides. At ako naman po, si Attorney Winnie Salumbides, bumabati sa inyong lahat ng maligayang Pasko. At syempre po, ang Pasko sa taong ito ay hindi po natin ipagpapaliban. Ito'y ating kailangang ipagdiwang, lalo na po para sa atin na kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Han, ano ang mga favorite mo na Christmas songs? Ako, marami. Talagang pagdating sa genre ng music, Christmas music ang talagang paborito ko. Kagaya nung Away in a Manger, di ba? Yung mga English songs. At saka yung, syempre, yung mga pang-caroling na kinakanta natin nung bata pa tayo. Nag-caroling ka ba nun, Han? Oo, nag-caroling ako. May nagbabayad ba sa inyo? Meron naman, kahit papano, 25 centavos, mga ganyan. Wala. Ako, 20 pesos ang binibigay sa grupo ko ng aming mga kinakaroling nung mga panahong yun. 20 pesos ka agad? 20 pesos. Anong kinanta ninyo? Iba-iba dahil may mga songbook pa kami, magaganda ang aming diction at hindi yung pangkaraniwang caroling na sa may bahay. Pwede bang sampulan mo kami ngayon? Ay, hindi pwede dahil wala kang 20. Kailangan meron muna tayong pakimkim dahil nag-professionalize na rin po. Pero ito, biruan lang po, wag po ninyong siseryosohin. Hindi naman po commercialized ang ating nga pong pag-awit, maging ang ating pagdiriwang, maging ang ating kapaskuhan. Kahit walang barya, kahit walang 20 o 25, talagang tuloy na tuloy ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Paalala po, bawal ang mga caroling ngayon kahit yan ang naging example ng aking actor ni Han. Bawal po ang magbahay-bahay para mangaroling. Let us keep our celebration safe, healthy, virtual na reunions na lamang po ang ating i-organize sa atin pong mga pamilya. Pero hindi naman tungkol sa reunion ang ating pag-uusapan ngayon. A meaningful celebration of Christmas. Di ba isa dun sa mga Jackson 5 yata ang kumanta nun, yung Why don't you give love on Christmas Day? Michael Jackson na. Dapat sasagot ka. Hindi pa naka-ready yung boses ko. Hindi pa naka-ready, oo. Mamaya siguro bago matapos. Sige. Di ba? Christmas, give love on Christmas Day. So, Christmas is giving. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Nakita naman natin na itong panahon ng pandemya, nagbukas ng napakaraming mga opportunities sa ating mga pamilya upang tayo ay magbigay, tumulong at maging daluyan ng pagpapala. So ngayon pong araw na ito, napaka-espesyal ng ating bibisitahin. Tayo po ay dadalaw sa Payatas para po kamustahin ang ating mga kaibigan doon at isang pastor na naging bagong kaibigan natin ngayong taon dahil naging partner po natin siya sa isang relief operation na ginawa doon po sa area ng Montalban, pero sila ang naghatid nung mga relief goods na nakala po ng iba't ibang mga grupo. So, kilalanin natin at bisitahin si Pastor Jack Alvarez ng Komunidad kay Cristo sa Payatas. Katok na tayo, Han. Tao po! Hello, Pastor Jack. Welcome sa Masayang Tahanan. Hello po, Attorney Winnie, Ate Maloy. Pagbati po mula dito sa Payatas, partikular dito sa aming church, ang Komunidad kay Cristo sa Payatas. Ayan, Pastor Jack, unang-una, binabati ka namin ng maligaya at pinagpalang Pasko sa iyo at sa iyong asawa. At higit sa pagbati, gusto ka naming makilala at pakilala sa mga nakikinig sa atin sa Masayang Tahanan. May mga nagtatanong, ang pastor pala natin nakasama parang mukhang rakista. Dahil ang ganda ng iyong forma, Pastor Jack. Talaga bang may pagkarakista ka sa iyong ginagampan ng ministeryo? Well, mahilig po ako sa music. Alternative rock ng 1990s. Mga 90s. Pero ngayon po, dahil ako ay
busy sa pagpapastor at mas nahihilig ko ang mag-aral, magbasa. Wala na akong masyadong panahon sa pagigitara, sa pakikinig ng musika. Siguro po, masasabi ko lang na pag-aangkop ko ito sa kultura dito sa Payatas, yung ganito na medyo may balbas, mahabang buhok, para mas hindi ilag yung tao sa akin dahil kaisa nila ako, katulad nila ako. At kung masyado po kasi akong formal dito, masyadong mukhang may kaya ang dating, baka ma-hold up po ako dito, baka manakawan pa. So, pag-aangkop po ito, no? At parang panata ko na rin, parang Nazarite vow na parang maiba naman ng konti sa karaniwang kapasturan na clean looking. Medyo rock nga po ang dating. Effective naman po ba, Pastor Jack? Hindi po kayo na hold up dahil sa inyong image o sa inyong look? Well, hindi po. Pero noong unang panahon sa along Spania ay sa FX, sa jeep na may mga hold-upan, na-hold up na po tayo doon. Pero nalaslasan po tayo ng wallet. Pero dito sa Payatas, wala naman po. At mukhang mas angkop na. Opo. At Wala yun nga naman po, makukuha sa atin. Wala naman tayo maibibigay. Right, Pastor Jack. At ayaw nga po natin na ang Kapaskuhan ay ma-associate sa paglaganap ng krimen. At ibang klase nga pong pagmamahalan ang gusto nga po nating ipakalat. Kagaya ng ginagawa ninyo sa Payatas ay pagbibigay. Yung mga ibang tao, pagkapasko, Christmas bonus, pagtanggap ng regalo. Pero tayo, ang diwa ng Pasko, talagang Christmas is giving. Pastor, nais naming malaman ng konti yung inyong background. Hindi lang kung bakit mahaba ang inyong buhok at kung bakit kayo mayroong bigote. Pero sabi nyo nga, yung inyong ginagawa ay pag-aangkop doon sa komunidad kung saan kayo dinala ng Panginoon. Bago po ba kayo nagawi sa Payatas? Taga saan po ba kayo, Pastor Jack? Well, ako po ay tubong Negros Occidental, Bago City, Negros Occidental. Noong 1984, we migrated from Negros sa Nueva Ecija po, sa Luzon. Ako po ay laking Tagalog. Hiligaynon kami o Ilonggo, pero ako ay mas nakuha ko yung kulturang Tagalog. Of course, hindi mawawala sa bahay kami ay nag-Ilonggo. Pero mas nasanay na po ako managalog. Pastor Jack, yung kultura ko ay Tagalog na basic. Sa Bacolod, Pastor Jack, yung mga taga DYVS, baka po pwede mo silang batiin sa Ilonggo dahil marami pong nakikinig sa Masayang Tahanan sa Bacolod. Well, maayong adlaw sa inyo dira sa Negros, sa Bago City, Bacolod, sa Silay, mga paryentes ko dira sa Silay, sa Bago, even sa Mindanao, mga kamag-anak ko dyan. Maayong adlaw sa inyo tanan. Maayong adlaw. Paano po sinasabi sa Hiligaynon naman ang maligayang Pasko? Well, malipayong Pasko sa inyo tanan. Ayun, malipayong Pasko sa inyo tanan. Maligayang Pasko. So, nag-migrate pala o nag-relocate ang inyong family from Negros napunta ng Nueva Ecija. Ang mga magulang niyo po, ano po ang kanilang hanap buhay noon? Ang mga magulang ko po ay dating guro. Si tatay po ay nagtuturo sa Bago City College. Yung aking nanay ay elementary teacher po sa Lag-asan. Then nag-migrate kami dito. Teacher pa rin si nanay ko. Then eventually ang aking pong tatay ay nag-abroad sa Malaysia para itaguyod ng pamilya. Pero siya din po ay matagal naging guro at naging government employee. So masasabi natin na yung kinalakhan ninyo na family ay middle class family. So kahit papano na itataguyod yung inyong mga pangangailangan tapos nag-OFW pa ang inyong tatay, paano po nahubog yung inyong burden para maglingkod sa atin pong mga kababayan na kung tawagin nga nasa laylayan ng lipunan, di ba? Paano kayo nag-transition doon? What made you receive that call or what made you heed that call para maglingkod po sa ating mga kababayan sa Payatas?
Siguro po masasabi ko na although may kakayanan naman kami, nakakaaluan kami dahil parehong guro yung magulang ko, pero may panahon na naghihirap din kami, especially na medyo walang padala ang magulang mula abroad at nag-retire yung mother ko at hindi kami taga Nueva Ecija, wala kaming kamag-anak. Dumaan din po kami sa hirap, at nung high school ako, naging mga katropa ko o masasabi kong barkada ay mga anak ng magsasaka, mga pasaway sa lipunan, mga mahihirap sila, may pagka-outcast sila. At ako yung leader nila at mas nakuha ko yung pamumuhay nila. Pero ang masasabi ko ho talaga na nagbigay sa akin ng kaliwanagan na dapat tayo ay makipamuhay sa mahihirap at damayan sila ay yung kamulatan ko sa seminaryo. Andyan yung Biblia nagtuturo na ang mabuting balita ay para sa mga mahihirap. In fact, yan yung vision statement or mission statement ni Jesus sa Luke chapter 4 verse 18-19. I have come to preach the gospel to the poor. Pero ang nagpamulat sa akin ng mas maliwanag na pagbasa ng Biblia ay ang pag-aaral ko sa seminaryo. At yung katuruan din ng seminaryo na dapat tayo ay may solidaridad sa mahihirap, na dapat transformational yung ating ministry. Na hindi lang ito pang kaluluwa, ito rin ay pang katawan, pang buong pagkatao at nasasaklaw ng lordship ni Jesus ang lipunan, ang sangnilikha. So ang salvation po ay holistic or integral na sinasabi nila. Pastor John, interesado kami dyan sa sinasabi mong transformation. Baka pwede mo kaming kwentuhan kasi kanina, ang pakilala mo sa amin, ikaw ay leader ng mga pasaway, no? Mga sinasabi nga po nating mga pusakal. Paano ka napunta sa seminaryo at nagkaroon ng transformation na talagang kakaiba? Nung high school po ako, ay yung tropa ko nga po, mga barkado ko, yung mga anak mahihirap, mga uso po ang fraternity noon no? At yung mga kuya ko ay mga frat leaders. Ako ay hindi naman ako naging ganon, pero hindi ko rin masasabi na naging leader ako ng mga pasaway, pero at least kasama ko sila, kaibigan ko sila at ako yung isa sa parang leader nila. Masasabi ko po na yung aking kamulatan dyan sa solidaridad sa mahihirap ay yung edukasyon ko sa seminaryo. Napakalaking tulong noon. Mas makita ko ng maliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung pagbabagong buhay, yung transformation ng tao ay hindi lang sa moralidad dapat, of course spirituality, kasama din yung kabuuan, yung kabuhayan niya, ang kanyang pamumuhay, ang kanyang katawan. So ito po ay ang ebanghelyo po ay hindi lamang pangkaluluwa, kundi pang katawan din, sapagkat yun ang ministry ni Jesus po ay yung buong pagkatao. Malaking tulong yung seminaryo po at yung mga training ko rin sa campus, kung saan ako ay na-involve sa isang campus ministry, yung pagmumulat nila sa akin dyan. Oo nga. At ngayon nga, pastor ka, Pastor Jack, no? Ilang taon ka na nagpapastor? Masasabi ko po, siguro may 20 years na po ako nagpapastor, nag-start po ako sa Baptist Church namin sa Nueva Ecija. After ko ng Kawayan Camp, yung Kawayan Camp po ay ginagawa ng InterVarsity Christian Fellowship. 2000 po yon. Then, nung taon din yon, ilang buwan matapos noon, ako ay itinalaga ng aking pastor sa isang rural area, remote area sa Talugtog, Nueva Ecija. At doon po ako nag-start. So marami din akong dinaanan sa ministry. Nagsimula ako sa isang rural community, mga magsasaka. Then exposure sa campus, sa Central Luzon State University. Then through InterVarsity ay na-expose ako sa mas malawak na campus ministry nila.
Mhm. And Kailan po eventually, kayo napunta sa Payatas, Pastor Jack? noong 2008 po, ako ay napunta dito dahil may kaibigan po akong Presbyterian pastor dyan sa Maysan, sa Valenzuela. At nakwento niya sa akin na yung professor nila, Korean, ay naghahanap ng worker sa Payatas yata. Then, Mhm. How marami did po you yata feel? nag-apply. Ako po yung nakuha nila. Opo. Napunta When po you ako heard dito. about Payatas as your possible mission field, ano naramdaman mo? Dahil alam nga natin ang Payatas na-associate yan sa mga dump site, sa mga basura, sa mga scavenger. Ano naramdaman mo nung ikaw naman posibleng madedestino sa Payatas? Well, kinabahan po ako kasi hindi ito yung first time ko sa Payatas eh. Nung nasa seminary po ako, dinala kami ng professor namin dito sa sa Payatas 3, doon sa paanan ng dam site. Mhm. So nakita ko yung sitwasyon, talagang mabaho, marumi, mahirap ang buhay ng mga tao. Then I think mga 2002 po yata yun o 2003. Then nakita ko na ang hirap pala dito. Actually po, after ng exposure namin na yon, pagka-uwi ko sa Quezon City, sa Masigla, kung saan kami ay nagbo-board noon, kasama ko yung ibang mga seminary students, naamoy ko pa rin yung sarili ko. Mabaho pa rin, ano? So ligo talaga ako. Then medyo shocking yung experience ko. Mhm. Pero after noon, hindi ko alam na ilang taon matapos noon ako ay mababalik ng Payatas. Not just for an exposure, but for a ministry, for a pastorate. So, At maraming 2008 po yun, October, dito po ako. Ika-12 taon ko na ho dito na namumuhay sa piling ng mga kapatiran, ng mga taga-barangay po. Mm. Yung pong inyong halimbawa ay talagang nakaka-inspire sa maraming mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon dahil maraming mga Pilipinong Kristiyano, we have been praying that the chain of poverty will be cut, na tayo ay lalaya buhat sa kahirapan, pero iilan lang ba talaga ang mga simbahan at saka mga mananampalataya ang willing na makipanirahan, makipamuhay kasama ang ating mga kababayan na nangangailangan, hindi ba? And you are one of the few who responded to that call. Sa kabila ng nerbiyos at takot nung simula. At saka hindi ka taga dyan eh. Karamihan ng mga nag-minister to the poor, kahit papano lumaki sila dyan sa same community, but you came from a different community. Kumbaga incarnational yung ministry, parang ang ginawa ng Panginoon sa atin na talagang nakipamuhay, nakisama sa atin para tayo ay kanyang kalingain, para tayo ay kanyang iligtas at mag-serve talaga sa atin. Etong mga nakaraang linggo at mga nakaraang buwan, Pastor Jack, ang inyong church at iba pang mga churches dyan sa Payatas under the Payatas Evangelical Movement, naging abala po kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo, ng baha. Gusto ko pong mas maintindihan, you are a needy community and yet nagsama-sama kayo para magpaabot din ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Saan po nanggagaling iyon? Yung desire na yon to be able to reach out and to also serve those who are in need. Well, palagay ko po nanggagaling po yon sa Panginoon. Udyok po yon ng Panginoon, na tumulong, maging generous, dahil ang Diyos po ay very generous si Lord, At kami pong mga taga-Payata sa mga simbahan namin dito maliliit, at nakatanggap din po kami ng mga tulong ng mga nakaraang buwan, ng mga nakaraang taon. Actually po, ang Payatas churches, masasabi natin na masyado yata naging dependent sa mga relief, sa mga tulong. In fact, mahirap mag-ministry po dito kung yung church mo, kung hindi mo sisimulan sa pagtulong, sa pagpapakain, sa feeding. Parang walang attend sa church planting mo, sa ministry mo eh. Pero siguro ilang churches po dito na overcome na yung ganoong dole out na ministry, yung ganoon pong relief operation, pupunta yung mga tao. Kami,
una pa lang, naisip ko na hindi po transformational yun, ano? Hindi transformative. Kailangan maging self-reliant kami dito. Matuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Medyo nakakabuelo na siguro po kami sa ganoon at wala na rin masyadong dole out sa ilang churches. Especially ang dam site po, yung Tambakan, ay may 3 taon na ring sarado. Masyadong naghirap yung mga tao dahil nawalan ng hanap buhay yung mga scavengers. 10,000 families po ang umaasa dyan. Pero nakakaluwag-luwag na. So kami po, nakatanggap kami ng biyaya, ng relief nung unang mga panahon namin dito, ng mga ilang taon na rin. Siguro, panahon din na kami rin itumulong. Kahit maliliit kaming simbahan, pwede naman kami magsama-sama, magbayanihan, Tama. at mag-fundraising para tumulong kami. Dahil ang Montalban po, ang kasiglahan, marami pong tagapayatas, nag-aaral, naghanap buhay din, pumupunta, may kamag-anak sa Montalban. Kumbaga, kabilang baryo lang po yan malapit lang talaga dito dahil dulo lang po kami ng Quezon City, ng Metro Manila. Rizal na ho yan, Region 4 na. Ramdam namin sila. Ramdam namin yung sakuna, ramdam namin yung kahirapan, yung hirap. Ayaw namin na kaming mga Christians, kaming mga church leaders ay hindi gumagalaw para sa kapwa dahil humuhugot po kami sa generosity ni Lord. Udyok ng banal na espiritu yun na tumulong tayo. Kahit konti lang ang aming ma-fundraise, ang maibigay, ay tulong tayo. Hindi lahat sa grupo namin ay nakapag-respond. Pero iba kasi po abala yung mga pastor, Pero may ilan talaga, they made themselves available para dito. Kasama ko po nga po dyan si Pastor Arnie, talagang siya rin yung masipag sila mag-asawa. So nakailang balik din po kami sa Kasiglahan at salamat po sa tulong ninyong Ate Maloy at kay Teacher Francila Canilaw na nakatulong sa amin at kami po yung naging conduit nyo, taga-daluyan ng tulong ninyo sa mga taga-Kasiglahan. So yung si Lord ang nagkusa. I think hindi namin kaya to kung walang grace ni Lord, walang galaw ng Espiritu Santo. Alam niyo po, Pastor, talagang very inspiring yung inyong ginagawa. Nabasa ko yung inyong post sa Facebook account ninyo, nabasa ko yung inyong panawagan na magbigay ng mga ukay-ukay, kung ano man yung mga nais na ibahagi sa ating mga kababayan doon sa Kasiglahan Village. Gaya ninyo, na inudyo ka ng Panginoon, kaming family, ang sabi namin, hindi man tayo makapunta personal doon sa lugar na yon, merong mga kapastoran na nag-organize ng relief operations doon. So, why don't we give? And from there, parang snowball effect na yung mga kaibigan, mga kasama sa eskwelahan, at ayan nga, ang The Learning Tree, si Teacher Francie, inopen niya yung kanyang eskwelahan para maging drop-off points at minobilize din niya ang TLT community para tumulong dito. You inspired us dahil galing nga kayo sa Payatas and yet you have that burden to reach out to our kababayans in Montalban. So ang sabi namin, sila na wala masyadong maibibigay ay mayroong ginagawa. Papaano pa yung nabiyayaan ng sobra-sobra, hindi ba? What's remarkable, Han, at saka kay Pastor Jack, sa loob ng maraming taon na paglilingkod nyo sa Payatas, mabuti hindi kayo nasanay na kayo ang tanggap ng tanggap, na laging kayo ang benepisyaryo. And this time around, kayo naman yung talagang nagkaroon ng ganung malasakit at pagmamahal na magbigay at kayo umaabot sa ibang communities. Siguro sa ating pagbabalik at pagpapatuloy ng ating kwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan, pinag-uusapan po natin Christmas is Giving. Ang hanging question natin para kay Pastor Jack, papaano ninyo nahubog yung kaisipan ng inyong mga miyembro at yung mga member churches ninyo sa Payatas Evangelical Movement na hindi lamang, sabi nyo nga, hindi masanay sa dole out, kundi
ma-empower, mapalakas ang kaisipan at ang kalooban para maging daluyan din ng pagpapala sa ibang mga communities. Yan ang sasagutin sa atin ni Pastor Jack Alvarez sa pagpapatuloy po at pagbabalik ng inyong masayang tahanan. Simoy ng hangin sa akin nagsasabi, ang himig ng Pasko'y narito na. Masdan mo ang paligid, nagbabagong bihis, mababakas mo sa mukha ng tao ang tuwa. Pasko'y anong tuwa ang iyong tinataglay, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod tanging araw, na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Sa isip ng isang musmos, Pasko ay simple lamang, ito'y bagong damit at laruan. Ligaya'y mas higit sa pusong may pag-ibig. Ito ang diwa ng Pasko sa hati-hatid ni Kristo. Pasko'y anong tuwa ang iyong tinataglay, kami sa araw mo'y nananabik sa paghintay. Pasko'y namumukod tanging araw, na ang puso'y mapagpatawad at mapagbigay. Jesus, ikaw ang tanging diwa ng Pasko, ang pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y sanay, si Kristo ay di pa rin dito nananahan. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating masayang tahanan. Palatuntunang hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Siyempre, kasama nyo kami sa inyong pagki-Christmas countdown. Ako po si Maloy Malibiran Salumbides. At Attorney Winnie Salumbides at syempre ang ating panauhin na kanina pa natin kakwentuhan si Pastor Jack Alvarez. Hi Pastor Jack, Hello po, Attorney. may mga babatiin ka ba? Lalo na ngayong Kapaskuhan, ang iyong asawa at ang mga kapamilya. Well, una po sa lahat, kasi delikadong hindi batiin. Yung misis ko po, nandito lang. Si Stella Marie de la Cruz Alvarez po. Siya po ay taga Cebu. Roots niya sa Cebu. Dumadalo siya sa Cebu City Alliance Church. Kayo mga churchmates namin dyan sa Cebu City Alliance Church. And of course, sa mga kababayan ko sa Nueva Ecija, particular yung Jesus Christ the Living God Fellowship, kung saan po ako talaga nahasa, yung Baptist Church dyan. Then dito po sa Payatas, yung Payatas Evangelical Movement, yung mga kapastoran namin dito, yung mga churches namin dito. Hindi ko na po sila isa-isahin, pero nais kong banggitin si Pastor Laarni Tetslap, si Pastora Edna Andaya, Pastor Jose Pepe Gonzales. Pastor Jack, how long have you been ministering in Payatas? 12 years na po, 12 years na po ako dito nakatira. Oo, paano ka tumagal ng 12 taon at mahigit? At sabi mo, nung simula, natatakot ka at maski sa amoy ng Payatas, parang umaatras ka. Well, hindi ko po alam kasi ilang beses na rin ako nagtangkang umalis dito. Dahil unang panahon may plano po ako mag-asawa noon at gusto ko rin na bumalik na lang sa Nueva Ecija kung saan ang aking nanay ay tumatanda na at doon na rin mag-settle. Pero nandito pa rin po ako
Siguro hindi pa ho tapos yung aking mission dito, especially yung pagkakaroon ng homegrown pastors dito. Dahil I realize sa pagbabasa ko ng Titus na hindi matatapos yung church planting at yung hindi maging independent or self-reliant yung church kung walang elders, kung walang homegrown pastors and overseers. So yung po dito, under training po yung ilang deacons namin dito, and hindi naman po ako habang buhay dito, and I need to do some church planting din. Pero pansamantagala, dito po muna ako sa Payatas. At Oo. patuloy ko natin ino-organize, pinapalakas yung Payatas Evangelical Movement dito. And I'm Kailangan sure magbayanihan po yung Pastor, church. marami ka ng mga naranasan at nasaksiyang mga kwento o mga transformation stories sa loob ng isang dosenang taon. Opo, marami na po. Mhm. Maraming Pastor- karanasan. Pastor Jack, balikan po natin yung inyong yung ating hanging question kanina. Ang sabi nyo nga, gusto ninyo na ma-empower ang inyong church members na huwag masanay doon sa dole out, yung tanggap lamang ng Oo. tanggap. And you are doing different things para i-empower sila at sila naman yung makaranas na sila ang nagbibigay at sila ang tumutulong. At sila ang tumutulong. Ulit Joanna, paki-edit na lang yung part na yun Okay. Pastor Jack, balikan po natin yung inyong question, yung hanging question natin kanina. Ang sabi nyo nga, ayaw ninyong masanay ang inyong mga miyembro dyan sa inyong church, maging ang mga taga-Payatas Evangelical Movement doon sa dole-out mentality na tagatanggap sa tuwing magkakaroon ng sakuna, sa tuwing Pasko, maghihintay na lamang ng tatanggapin nila. But you want to empower them na sila naman ang makapagbibigay at sila ang magiging daluyan ng pagpapala para sa ibang mga komunidad. Ano po ang ginagawa ninyo para mangyari ito? How do you change that kind of mindset na hindi lamang naman totoo sa Payatas, but in different parts of the country, marami tayong mga poor community. So ano yung nakikita ninyong effective na kaparaanan para mahubog at mabago yung poverty mentality? Yes po, sa akin po, yung aking pamamaraan, yung aking unawa, o yung theology ko para sa transformation, holistic transformation ng isang urban, poor church. Una po sa lahat ay yung worldview po nila, yung mentalidad nila, na sila po ay nilikha sa wangis ng Diyos at sila po ay may kakayahan, may integridad, may dignidad na kaya nila dahil sila una sa lahat ay mula sa Panginoon, mula sa Diyos, may dignity, may kagandahan sa kanila. And of course, may fallenness po yung tao, pero yun po, yung mentalidad na kayo ay mahal ng Panginoon. Actually, God entrusted to you the continuation of creation doon sa Genesis po, kaya nga pamamahala, yun po, yung mahalaga yun yung mentalidad po na kayo pala ay may dignity, kayo pala ay mula sa Panginoon. So yun po yung magpifuel para sa isang kapatid natin dito na ay hindi lang pala ako maliit, hindi pala ako mahirap lang at walang pinag-aralan, isang batik sa lipunan, ako pala ay mahal ng Panginoon. In fact, dahil sa pag-ibig niya ay ako'y tinubos niya. So yung mentalidad pong ganon, na may kagandahan at kakayahan siya dahil yun ay kaloob sa kanya ng Panginoon. So yung mentalidad po ay napakahalaga. Yung maliit na tingin sa sarili dapat po ay labanan yung ganon, yung self-pity, yung pagtrato sa sarili na mahirap lang kami, hindi namin kaya. Pangalawa po, kami dito sa church namin ay merong livelihood program. O meron po kami ditong microloan. Ito pong Maginhawang Buhay namin, yun po yung pangalan ng ministry namin, Maginhawang Buhay. Kami po ay nagpapahiram ng puhunan ng pondo sa mga miyembro at sa mga kapitbahay. It doesn't mean na hindi sila church members, hindi sila pwedeng makasali dito,
At yung pagpapahiram po namin ay walang tubo. Zero po yung interest, walang pataw na tubo. At yun po ay tulad din ng mga ibang ministry gaya ng mga kaibigan nating NGO or faith-based organization like CCT, yung po yung microfinance, microloan. So kami po dito ay ini-identify namin yung mga mahihirap na deserving na tulungan at ini-empower po namin, tinuturuan namin silang maging negosyante, entrepreneur. At may mga training po kami nung nakaraan. May kilala po akong isang kaibigan ko sa InterVarsity na mula sa maliit na negosyo ay lumaki. At siya po yung may competency at kakayahan na magturo na mula sa maliit ay kayang lumaki po. At tinuruan po, nag-train po kami dito ng mga nanay. Nakadalawang araw na training po kami. Actually po, kalawang cycle na po namin. At nakakatuwa po, dahil mataas yung repayment rate po, yung mga mahihirap na nanghiram, hindi nila nagkaroon sila ng kaya na magbalik, ibalik yung nahiram nila. Hindi Unlike sa tinatakbuhan. iba na hindi na ibabalik yung pera, dito po mataas yung repayment rate namin. At Ano yung reason, Pastor nasa Jack? ikalawang cycle na po kami at we're praying na ma-manage talaga namin ito dahil naniniwala kami na mahalaga po, excellent yung aming management, yung transparency namin sa paghawak ng pera. So hopefully po itong maginhawang buhay ay lumunsad para maging kooperatiba at ang mga kananayan at ilang katatayan din mismo ang i-own po nila to, kanila ito hindi po sa amin So yun po yung ginagawa namin dito at we also partnering with other Christian organizations na para tulungan kami dahil hindi namin kaya sa sarili namin ito. So let me mention po yung tumutulong din na mga NGO, Christian groups, yung Lilok Foundation, yung Samaritana Transformational Ministries. And of course, alam ko po na ang PCEC nandiyan naman po kung hinga namin ng tulong At meron po kami ring isang kaibigan, doktora po siya At hindi po siya sa evangelical pero napakalaking tulong na binibigay niya sa amin technically hindi po siya sa evangelical church pero although may bayaw po siyang pastor pero napakalaking tulong po. Anong pangalan po niya, ni Doktora? Si Doktora Beck po, Isguera Espiritu. Napakalaking tulong niya po sa amin. Kaibigan po namin si Doktora. Ayan. So makita natin talagang magpapadala ang Panginoon ng iba't ibang kaparaanan at ng mga tao na tutulong para dito sa inyong advokasya at sa ministry na ginagawa ninyo sa mga pamilya diyan sa Payatas. Pastor, na tanong nga kanina ni attorney, ano yung sikreto? Bakit mataas ang repayment rate? Samantalang marami tayong alam na naglo-loan pagkatapos hindi nababayaran, tinatakbuhan yung kanilang mga obligasyon. Ano yung nakita ninyong susi? Bakit matagumpay yung inyong ginagawang microfinancing dyan sa inyong lugar? Siguro po una sa lahat, takot sila kay misis ko. Takot sila na baka puntahan sila ni Mrs. Singilin. Siguro andun na rin po yung hiya dahil alam nila na maganda yung ginagawa namin dito at ayaw na lang suklian ng katamaran, ayaw na lang suklian ng hindi pagbayad dahil alam nila na hindi po kami tumutubo dito. Wala kaming ginansya dito, hindi ito negosyo. Kaya nandun po, nakakatuwa din yung ganong kagandahang loob nila o yung hiya. Saka siguro po, dahil may inspirasyon kami, dahil weekly po bumabalik sila for a fellowship for the Word of God. Hindi ko sila, hindi mandatory na pumunta sila, pero pupunta sila dahil gusto nila makaparinig ng salita ng Diyos. Basically, ito po ay inspirasyon. Ang tawag namin dito inspirasyon. And we teach from the Bible kung paano po magnegosyo. Ang pinaka biblical basis po namin siguro dito ay yung Proverbs 31, yung noble woman, yung negosyanteng nanay na siya nagdadala ng wealth sa pamilya niya. Yung huwarang may bahay. So yun po ang isa sa pinakamalaking
hugot namin sa Bible na marunong magnegosyo, iniingatan pa rin ang sarili. Mm-mm. At generous po yung nanay na yun sa mga mahihirap. Bukas ang palad niya para sa mahihirap. So, by the way, yung maginhawang buhay po ay yung sa tulungan po ni Dr. Beck Espiritu, Mm-mm. kaibigan natin mula sa ibang church tradition. Ang nakikita ko dito, Han, Pastor Jack, because you are treating the communities with dignity. Na-affirm kung ano yung pagkakalikha sa kanila ng Panginoon, meron kang kakayahan, mahal ka ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan to create wealth, na-affirm kung ano yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Kaya bahagi yon ng empowerment na nangyayari sa kanila. At nabubuhay ng marangal. Yes po. Nakikita Yung affirmation din sa kanila na sila ay sinasamahan at mahal sila ng Panginoon at nakakatuwa po na malaking respeto nila sa simbahan, sa church po dito. Nakikita nila kami, hindi kami nandito para magpayaman, kundi rin namumuhay kami ng payak at nakikita nila yon na kaisa, katulad din nila kami po, na nandiyan lang, naka-shorts, nakakapagkwentuhan po sa mga tambay. At nakakatulong po siguro yung ako ay Bisaya dahil maraming Bisaya po dito, maraming Ilonggo, maraming Cebuano. And nakakatulong din po siguro yung nakakaintindi ako ng Ilocano dahil laki akong Nueva Ecija. Kasi halo-halo po kami dito, Waray, mga Lumad, mga Igorot. So, buong Pilipinas po, basta masa, mahihirap nandito po sa Payatas. Matanong ka naman namin, Pastor Jack, ng personal. Ano naman ang naiambag sa buhay mo mula nung ika'y tumungtong, nanatili at nakipamuhay sa Payatas? Malaki pong tulong, realization. In fact, masasabi ko po na mas marami ako natutunan dito kaysa sa seminaryo. Malaking tulong po ang utang na loob ko sa mga seminaryong natungtungan ko. At inopen nila ako sa transformational theology, sa worldview. Pero yung hands-on po, yung karanasan, yung maramdaman mo, mapagdaanan mo yung proseso, dito po sa Payatas yun. At nakahugot po ako ng maraming karanasan, kaalaman, karunungan dito na palagi ko hindi na ituturo po sa seminaryo, sa Bible school, dahil I think ilan lang yung may karanasan na dumaan sa ganito. So, kaya nga siguro ang example sa atin ng Panginoon, incarnational no? Yes hindi po, incarnational ministry. Oo, hindi lamang theoretical, hindi lamang hanggang sa utak, kundi talagang nakikipamuhay tayo doon sa mga tao na nais ng Diyos na paglingkuran natin, no? Yes mga po. tao na gusto niya na maging daluyan tayo ng kanyang pagmamahal at ng kanyang biyaya. Pastor, ang sabi mo kanina, ilang beses mong naisip na iwan ang Payatas dahil gusto mong makapag-asawa. Hindi ka naman umalis sa Payatas pero ikay nakapag-asawa. So, nais naming malaman paano nangyari iyon. Paano mo nasungkit ang matamis na oo ni Mrs. Well, siguro po dahil masyado ako engross o sub-sub sa ministry, although may mga kasintahan din naman po ako noong unang panahon, pero mukhang hindi sila angkop para dito, no? And hindi ko po alam, isang araw na lamang ay natagpuan ko yung sarili ko na on the way to Cebu, para manligaw doon. Ito po kasing si Mrs. ko ay kaibigan din ng isang kaklase ko sa seminaryo. Then 2018 po kami kinasal pero 2016 kami nag-meet. So, and na-realize ko na mahalaga talaga sa isang pastor, although may iba pong pastor, siguro may gift of celibacy, single blessedness na tinatawag. Pero sa Protestant o sa evangelical tradition, mahalaga po may asawa ang pastor . And ito yung missing link ko sa ministry na mas magiging effective pala ako kung ako ay may katuwang, may tagasita sa akin, tagapaalala, taga-kolekta sa mga may utang, sabi mo nga kanina. May commander-in-chief po ako dito. So, malaking tulong po, at kami ay
na namamalata kay Lord na we will work together for the Lord. Ano? We will love Him, worship Him, serve Him together. At Mhm. saan kami dalhin yung pong aming marriage vows. Hindi ba siya Oh, praise God. natakot na dadalhin mo siya sa payatas? Hindi ba siya nagdalawang isip na kayo ay papasok sa ganitong very challenging na ministry to the poor? Ewan ko, parang hindi naman daw po, sabi niya. Pero tingin ko medyo natakot niya kasi nung unang panahon po ay napunta na rin niya sa Cagayan de Oro, sa slum area din. May tambakan din po doon ano? Sa kaibigan niya sa Swiss missionary. Ano? And yung church po nila sa Cebu ay malakas ang advocacy sa mahihirap, tumutulong. Ano? In fact, very encouraging, inspiring yung ministry nila sa mga street dealers doon, yung Cebu City Alliance Church. So, medyo gamay na po siya, si Stella. At pupunta rin po yan sa community, sa Camagayan, saang lugar yung pinakamagugulo doon, sa Cebu. So, at sanay po siya sa ganon, kaya medyo naihanda na siya ng Panginoon po para dito sa Payatas. Talagang ipinagtagpo kayo, no? Natawa ako dun sa sabi mo kanina, hindi ko alam kung anong pumasok sa akin, pero naglalakbay na lang ako sa Cebu para daw. Kumbaga, ano po yan eh, Mr. Jack. parang predestination po yan. Oo. Hindi outreach, kundi talagang naghahanap ng asawa. Nag-outreach doon sa Cebu Oo. para manligaw, ano? Pero napakagandang encouragement niyan para doon sa mga naghihintay din na magkaroon ng katuwang sa buhay at ng kabiyak. Hintayin nyo lamang, tignan nyo si Pastor Jack, ano? Kahit na mahirap yung kanyang ministry, very challenging yung kanilang ginagawa, pinadalhan ng Panginoon ng katuwang. Ang susi dito, maging tapat sa Diyos, maging Oo, tapat sa tama. paglilingkod sa Dahil Kanya. ang Diyos ay talagang mapagbigay, hindi lang sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, Yes. kundi pati sa ating pangangailangan for a lifetime partner. Na yan nga ang Yes. nagkwento ni Pastor Jack at ganoon din, kwento ng hanhan ko at kwento ko. Oo. Ngayon, dahil nga Christmas is just around the corner, Christmas is giving. Pastor Jack, kwentuhan mo naman kami. Pagdating sa Payatas, paano ba magpasko ang ating mga kababayan dyan, ang ating mga ka-family dyan sa Payatas? Ngayon tayo'y pinagbabawalan magkaroon ng mga big gatherings. So ano ang mga inaasahan nating mga Christmas celebration dyan? Masaya po yung Pasko dito sa Payatas. I-invite ka nila, at least sa karanasan ko po, masaya yung mga tao dito. Pinaghahandaan po talaga nila yan. Hindi ko lang ho alam kung paano po ngayong taon na ito dahil pandemic pa rin po, Pero I suspect gagawa ng paraan para magdiwang ang masa, ang mga kapitbahay dito, mga kapatiran natin dito. And creative naman po sila, kahit konti lang yung nahihain, may handa, ay nagdiriwang talaga sila. Pero kami po dito sa church, may konting salo-salo kami, may Christmas party kami, may mga palaro. Hindi man ganun kadami handa namin, pero masaya po kami dito, may exchange gift din minsan, At yung daughter church namin sa Nueva Ecija ay minsan pupunta rin dito para makasama namin kasi naitataon din po yun na anibersaryo ng simbahan doon at sinasabay na po dito para makapaglibot din sila sa Metro Manila. So masaya naman po at I think naghahanda na yung mga tao Yun lang po may pasubali dahil mayroong nababalita ang lockdown na naman, paghihigpit, social distancing at iba pa. Kaya medyo nag-atubili yung mga kapatid, mga tao, pero maging creative sila at ipagtiyak po na ipagdiriwang nila ang Pasko sa kanilang mga tahanan. Pastor Jack, para talagang makadagdag sa kasiyahan ng ating selebrasyon, muli mong maisipan na kunin at tugtugin ang iyong gitara at sa araw ng Pasko, kahit sandali, ikay muling maging rockista. Oo, hindi kumpleto ang Pasko kung walang kantahan, hindi ba? Pero
nabalitaan din natin, bawal ang mga video ngayon eh. Hindi ini-encourage ng mga local government na magkaroon ng mga video session sa atin pong mga celebration. Pastor Jack, para doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, na nakakaramdam na meron silang pagtawag buhat sa Panginoon na makibahagi sa ministry to the urban poor, ano yung paghahanda na kinakailangang gawin? Ano ang dapat na maging mindset? Ano ang dapat na paghandaan, heart preparation, skills, kung halimbawa tinatawag tayo ng Panginoon to minister to the poor, like what you are doing? Well, una po, kailangan ipagdasal ho nila yan, ipag-pray talaga nila yan. Naniniwala po ako, ito ay calling ng Panginoon hindi sa lahat. Although naniniwala ako, pang kalahatan po yung panawagan ng Panginoon para tulungan ang mahihirap dahil ito nga po yung kanyang vision statement. At yan din yung priority ni Pablo na unahin ang mga mahihirap. Yung pakiusap yan ng mga apostol sa kanya sa Jerusalem Council noon. At makikita natin sa Galatians na ito yung isa sa mga priority niya talaga, yung tulungan yung mahihirap. So ito po ay panawagan ng Panginoon, pero palagi ko meron din mga special na tao na tinawag para talagang mag-immerse, mag-incarnate, maramdaman, damhin nila yung lakbayin at buhay ng mga mahihirap. At yung po, panawagan ng Panginoon, at naniniwala ko yung church po dapat ay engage sa ganong ministry. Hindi po choose ang Panginoon na pang mahirap na siya. Inaabot niya rin yung mga may kaya, yung mga nasa palasyo, mga mayayaman. Pero masasabi ko po na kitang-kita sa Biblia, litaw na yung pag-abot sa mga mahihirap, sa mga dalita. And yun po, kailangan ipagdasal, ipanalangin. Pangalawa, siguro po ay subukan mag-exposure po. Yung mga malaking simbahan po natin o yung mga mid-sized churches, for sure po sa kabilang kanto may mga slum area po yan. Yan, sana isipin nila yon at alalahanin nila. Hindi lang po sana tuwing Pasko na pupunta sila doon at magbibigay, kundi maging ministry talaga nila. Isama nila sa budgeting sa church na tulungan. The poor will always be with you, sabi ni Jesus So, ang dami po sa paligid. So, exposure and kahit ka po, minsan huwag ka nang pumunta doon dahil sa jeep, sa lansangan, nandiyan ay mahihirap Then, ang pangalawa po ay talagang magsanay, mag-training na abutin ang mga mahihirap. May mga ministry po, may mga seminaryo po na may mga program sila na pang urban poor talaga na inaabot nila. Marami pong eskwelahan at seminaryo. Ang trust nila ay helping the poor din. So mahalaga po na may mga professional, may mga profesor na magtuturo sa kanila at ititrain sila kasi hindi po madali. Dahil ako rin, kung wala rin ako mga pinagdaanan, training, ay hindi po agad ako makaka-adjust dito. Kasi nung unang mga buwan ko rito sa Payatas, takot po ako sumakay ng jeep. Dahil may hold-upan po sa jeep akong naranasan dito. At feeling ko parang may sasaksak sa akin sa tagiliran. Pero na-overcome ko po yung ganong fear. Hanggang sa kahit anong oras na dito, kaya ko pong lumabas. At kilala tayo ng mga tao. At sa akin po, relatively, payapa naman po dito sa Payatas. So yun po, yung ipagdasal, exposure, training din. Napakahalaga po. Napakagandang mga paalala niyan, Pastor. Very practical, Kasi yung iba, makakarinig ng ganitong uri ng conversation, pagkatapos bigla na lang susugod para tumulong. Pero mahabang preparation po. Mag-bonus bili po muna at tumingi ng gabay sa mga pastor at sa mga kakilala
Oo. Dahil hindi po ganun kasimple. Maghunos dili. At saka importante rin po, if you want, for example, itong Christmas season, nais ninyong magsagawa ng mga outreach, magpadala ng mga pang Noche Buena sa mga communities gaya ng Payatas. Maganda po ito'y ginagawa natin in partnership with the churches who are already there dahil sila po yung nakaalam ng maayos na sistema kung papaano ito maipapamahagi. Kaya sina Pastor Jack po at ang Payatas Evangelical Movement, yan po ang mga pwede nating maging partner sa anumang Christmas outreach na nais ninyong isagawa. Okay, at kailangan na nga po nating magpaalam para nga po sa ating edisyong ito ng programa Masayang Tahanan. Unang-una, pasasalamat kay Pastor Jack Alvarez for your time sa iyong pagbisita dito sa ating programa. At pangalawa, nagpapasalamat kami for giving your life to Jesus and for devoting more than 12 years of your life sa pag-abot sa ating mga kababayan sa Payatas. Maraming salamat din sa iyong wife. Thank you so much dahil inspirasyon ang inyong partnership para sa ating mga ka-family dito sa Masayang Tahanan. Pastor Jack, we'd like to pray for you, pati ang Payatas Evangelical Movement, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sama-sama po tayo manalangin. Aming Panginoong mapagmahal, kayo ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Sa inyong mga mata, Panginoon, ay puro pagmamahal ang amin pong nakikita sa mayaman at sa mahirap at sa anumang pang uri ng tao, Panginoon. Kayo ay dumating, pinanganak, nabuhay at nagsakripisyo para sa amin lahat. Sa amin nga pong pananalangin, Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang lugar ng Payatas at ang mga taong naninirahan doon. Kagaya rin, Panginoon, ng mga lingkod na tinawag mo. Yes, Lord. Kagaya po ni Pastor Jack Alvarez. It is our prayer, Lord, that you would continue to strengthen them and to be with them because you are Emmanuel. You are Yes, God with us. You are God who also stays and who inhabits that place. We pray, Lord, that in this program, you will touch the hearts of people not just to help, but to also reach out with the love of Jesus Christ to areas that are poor and to the slums and to every part of the world where you need to be proclaimed. We praise you, Father, and we greet you as our King of Kings, Lord of Lords, and as Jesus who came on that first Christmas day. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pastor Jack, maligayang Pasko sa iyo at sa buong Payatas Evangelical Movement. It is a blessing to know you even more ngayon pong taong ito. Maraming salamat po. Thank you, Pastor Salamat Jack. po sa inyo. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga ka-family na tumutok sa atin pong palatuntunan ngayong araw na ito. Ang amin nga pong paalala, itong Pasko maging puno ng pasasalamat sa Diyos dahil tayo ay nakaraos sa 2020. Yay! Thank you, Lord. At kung tayo po ay magse-celebrate, please observe health protocols like washing your hands, pagsusuot ng mga mask, pagsuot ng face shield, at social distancing. Kung tayo po ay magkakaroon ng mga Christmas party, yung same household lamang po, walang mga magko-crossover buhat sa ibang mga households. Yan po ay bahagi na rin ng ating munting sakripisyo para sa kalusugan din ng ating pong mga kababayan. At mula po dito sa aming tahanan, ako po si Maloy Malibiran Salumbides. At ako si Attorney Winnie Salumbides. Bumabati po kami sa inyo ng isang pinagpala at masayang maligayang Pasko. God bless our families. Oras na naman ang pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcasts@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa
Masayang Tahanan! Don't you worry about a thing.